Ipakita ko tong, Hmm. sabi mo kasi, nakakalito kasi po ang paliwanag. Paghugot dito, hugot doon. Tapos palalabasin na hindi tipan ng Ama ang kautusan sa tao. Kung ganyan, ano pala ang tipan ng Ama sa tao? Hindi Ayan. kautusan yon. Ito. Ito, Brother BJ Banyes. Papakita ko sa iyo ha. Ikaw, umamin ka. Okay, pakilagay nga sa screen dyan yung 8:7 na pinanggalingan ng ating discussion ngayon. Hebreo 8, talatang 7. Sige, Brother BJ Abanyes, papayagan kita kahit hindi naman totoo. Sang-ayunan ka namin pansamantala na yung tipan ay yung kautusan ng Diyos. Ang sabi dito sa 8:7, sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap ng pangangailangang pangalawa. Ngayon, tanong, Brother BJ Ibanez, payag ka na yung tipan ay kautusan ng Ama, may problema pala ang kautusan ng Ama. O ngayon, maging seryoso ka sa iyong sarili. Payag ka na may problema yung kautusan ng Ama kasi may pagkukulang yung tipan. Ngayon, sabi mo nakakalito, hindi. Mas nakakalito yung iyo. Ang tipan, kasi baka nahuli ka, ang tipan, pinaliwanag ko na kanina sa umpisa pa lang. Usapan. Agreement. Ito, pakita ko sa iyo ha. Kasi malamang ay hindi mo nasimulan. Ito yung ibig sabihin ng tipan. Ito. Ayan. Diatike. No? Yung Greek word ng ay diatike. Anong ibig sabihin ng diatike? Contractual arrangement between God and a person or between human being which required binding action from one of both parties. One party often had higher status in the arrangement. Kaya mas mataas yung kabilang party kasi sa Diyos at sa tao nga. So yung tipan, diatike. Samantala, sabi pa dito, ano yung diatike na yan? An agreement, kasunduan, creating obligation between the parties making the agreement. This term is equivalent of the Hebrews. Hindi kumot nalilito ka ay mali na. Hindi ka lang naturuan ng tama. Kasi tinan mo to, yung kautusan na sinasabi mo, nomos yan. Ano naman ang definition ng nomos? Ayan law of God, any representative declaration of God's legal requirements for His creatures, whether in Scripture or in the conscience. Iba yung tipan sa English ay covenant o sa Greek diatike. Iba yung kautusan. Ngayon, pinagpariho mo, ay magkaiba po ng definition yan. Paano kang nalito dyan? Correct. Ngayon, di payagan mo, may problema yung utos ng Diyos na sinasabi mo. Kasi sa 8:7, ayan may problema eh. Ilagay mo nga sa sa mababaw na salin. Magandang malita Biblia. At saka yung salita ng Diyos. Kung walang kakulangan ang unang tipan, di may kakulangan nga, hindi nasanap nangailangan na pa ng pangalawa. O di nangailangan ng pangalawa. Ibig sabihin, may problema yung unang tipan. Sabi mo, kung nalito ka, kung hindi pala kautusan yung tipan, di sige, payagan na kita. Yung kautusan ng Ama may problema. Payag ka? Doon sa salita ng Diyos. Kung walang kakulangan ang unang kasunduan. Ano kasunduan pala eh. Ayan. So, ang payo namin sa iyo, Brother BJ Banyes, kasi yung pinakinggan mo kasi, mali-mali. Naituro sa iyo ay mali yung operya na yan. Mapapahama ka dyan, kapatid. Nasa nasa tama ka na, pumunta ka ba dyan sa mali? Scam nga yung denomination pinuntahan mo. Hindi nga nagpapakita yung mga ngaral eh. Bakit kasi naniniwala ka dyan? May panahon ka pa naman para magbago. Brother Gomer. Ayan, Brother Johnson. Gusto ko lang ipakita, Brother Johnson, yung actual, di ba, ibinigay mo kasi yung meaning ng covenant eh. Ngayon ay kasunduan. Yan. Ngayon, gusto kong ipakita dito na yung ginawa ng Diyos sa bansang Israel, Brother Johnson, yun ay katuparan lamang ng tipan ng Diyos kay Abraham. Okay? Tingnan po natin dito sa Genesis 15, sa Kapitulo 15. Yan. Kung babasahin niyo po dito, ay sa talatang 8, umpisahan natin, makikita niyo po dito yung konsepto ng tipanan, Brother Johnson, o nung kasunduan. Okay? Kasi, doon sa meaning ng tipan or covenant or berit or diatike, kasunduan nga ang ibig sabihin nito. At yung actual na pangyayari dito sa Genesis 15
ito talaga yung matatawag na tipan, Brother Johnson. Mhm. Kasi dito, mayroong ipinangako ang Diyos kay Abraham. Ang sabi dito, sinabi niya, O Panginoon Diyos, paanong pagkakilala ko na aking mamanahin? Kasi may pangako ang Diyos sa kanya. Ngayon, ang ginawa, sabi ni Abraham, paano ko malalaman na talagang totoo na mamanahin ko? Verse 9. Tingnan mo ha. Sinabi sa kanya, magdala ka rito sa akin ng isang dumalagang baka, 3 taong gulang, at ng isang babaeng kambing, 3 taon ang gulang, ng isang lalaking tupang, 3 taon ang gulang, at ng isang inakay na bato-bato, at ng isang inakay na kalapati. So yan, anong ginawa dyan sa mga hayop na yan? Verse 10. Dinala niya ang lahat ng ito sa kanya at pinaghati. Ganito ginagawa, Brother Johnson, yung tipanan. Kung aalamin lang nila yung kasaysayan ng tipanan, paano ginawa. Ganito, hinati yung mga hayop, sabi dyan, at pinagtapat yung kalakalahati. Tatapat, hindi hinati ang mga ibon. Kasi, yung ginagawa dyan, Brother Johnson, pagkatapos niyan hatiin, maglalakad dyan sa gitna yung nakikipagtipan. Okay? Na para bagang ang ibig sabihin doon, kapag ikaw ay hindi tumupad sa tipanan, hahatiin ka katulad ng mga hinati na hayop. Anong katunayan po niyan? Tingnan po natin doon sa Jeremias 34:18. Saka natin babalikan ito para ito talaga yung ibig sabihin ng tipanan. Tingnan po ninyo. At aking ibibigay ang mga tao na nagsisalangsang ng aking tipan, na hindi nagsitupad ng aking mga salita ng tipan na kanilang ginawa sa harap ko, nang kanilang hatiin ang guya at nangagdaan sa pagitan ng mga bahagi niyaon. Ito talaga yung ginagawa, Brother Joseph, kapag nakikipagtipan ka. Yung kasunduan na ginagawa, hahatiin yung ayok, dadaan ka doon sa gitna para sinasabi mo na kung hindi ko susundin yung usapan, yung kasunduan, hahatiin ako na parang yung baka, yung kambing. Ganun yan. Ngayon, balikan natin yung 15. Ang sabi dito, at nangyari doon sa talatang 15 Gs. Pansinin po ninyo. Kasi dito makikita nyo na iba yung tipan sa kautusan. Dinala niya ang lahat ng ito sa kanya at pinaghati niya sa gitna. Kanyang pinagtapat-tapat ang mga kalahati, datapat hindi hinati ang mga ibon. And then, verse 11. Tingnan po ninyo kung sinong dumaan sa gitna. Okay? At binaba ng mga ibong magdadagit ang mga bangkay at binubugaw ni Abraham. Verse 12. Nang lulubog na ang araw ay nakatulog si Abraham ng mahimbing. At narito ang isang kasindak-sindak na malaking kadiliman ay sumakanya. Verse 13. At sinabi kay Abraham, tunay na pakatalastasin mo na ang iyong binhi ay magiging taga-ibang bayan sa lupaing, hindi kanila, at maglilingkod sa mga yaon at pahihirapang 400 taon. Verse 14. At yaon lamang bansang kanilang paglilingkuran ay aking hahatulan at pagkatapos ay aalis silang may malaking pagkaari. Ito yung pangako ng Diyos, Brother Johnson, kay Abraham. Verse 15. Subalit ikaw, datapat ikaw ay payapang pasa sa iyong mga magulang at ikaw ay malilibing sa mabuting katandaan. Yun. 16. Sa ika-4 na saling lahi ng iyong binhi ay magsisipagbalik rito sapagkat hindi pa nalulubos ang katampalasanan ng Amoreo. 17. Tingnan mo. Nangyari na paglubog ng araw at pagdilim, narito ang isang hurnong umuusok at ang isang tanglaw na nagniningas at na dumaan sa gitna ng mga hinating hayop. Anong ibig sabihin nito, Brother Johnson? Ang dumaan doon sa gitna ay dumaan din ang Diyos doon, Brother Johnson. Anong ibig sabihin nun? Na kung hindi niya tutuparin yung pangako niya kay Abraham, yun nga ang kalalabasan nun. Kasi nga, tipanan yun. And then, dito makikita po ninyo sa verse 18. Sabi niya, nang araw na yaon, ang Panginoon ay nakipagtipan kay Abraham. Napakaliwanag niyan Paano magiging kautusan yan? Hindi po yan kautusan. Kaya ngayong tipan na yan, sinasabi ko, yan yung pangako ng Diyos kay Abraham. Kaya nga yung ginawa ng Diyos sa Israel,
yun ay katuparan ng pangako niya kay Abraham. Okay? Yung kautusan na ibinigay, yun yung kondisyon para yung pangako niya kay Abraham ay kanyang ganapin, yung Yun. kanyang gagawin. Yun ang dapat maintindihan nitong mga nakikinig sa atin, Brother Johnson. Ang sabi diyan, no, ng araw na yon, ang Panginoon ay nakipagtipan kay Abraham na nagsabi, sa iyong binhi, ibinigay ko ang lupaing ito mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa malaking ilog na ilog Euphrates. Kaya nung ilalabas na ng Panginoon, Brother Johnson, ang bansang Israel, doon sa Ehipto, tingnan po ninyo ang sabi ng Diyos kay Moises sa Exodo 2:24. Para maintindihan po ninyo mga kapatid, na yung tipan na pinag-uusapan natin, hindi tayo malito na ito ay katuparan ng pangako ng Diyos. 2:24 ng Exodo. Sabi diyan, at dininig ng Diyos ang kanilang hibik ng mga Israelita at naalala ng Diyos ang kanyang tipan kay Abraham. Alam nga namang 10 utos ito, Brother Johnson. Napansin po ninyo mga kapatid? Sabi dito, noong humihibik, nung pinagmamalupitan na ng Ehipsyo ang mga Israelita, ang sabi dito, naalala ng Diyos ang kanyang tipan kay Abraham, kay pangako. Isaac, Pangako yan eh. kay Jacob. O, tapos ang sabi niya sa 3:17, tingnan mo. Sabi niya sa 3:17, dyan din sa Exodo, at aking sinabi, aking aalisin kayo sa kapighatian sa Ehipto. Dadalhin ko kayo sa lupain ng Kanineo. Ito yung kanyang tipan na kanyang ipinahayag, Brother Johnson. At ng Hiteo, ng Amoreo, ng Pereseo, Hibeo, at ng Jebuseo. Sa isang lupain, binubukalan ng gatas at pulot. Basahin natin ang 6:8. Tingnan po ninyo yung 6:8 ng, dyan din sa Exodo. Sabi dyan, aking dadalhin kayo sa lupain na siyang pinagtaasan ko ng aking kamay, na aking ibibigay kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, at aking ibibigay sa inyo na pinakamana. Ako'y si Jehovah. So yan ang maliwanag, Brother Johnson. Kaya niya kinuha yung Israel sa Ehipto para magawa niya yung kanyang pangako kay Abraham. Kaya nga, nung gumawa na ng Diyos, nung kinausap niya na ang bansang Israel, yun na, yung binasa mo kanina doon sa 19. O, tingnan natin yung Exodo 19:5. Ito yung magkakadugtong lang po yan. Kasi pag hindi natin yan pinagdugtong, ay malilito ka talaga. Iisipin mo na yung tipan kautusan. Hindi po. Hindi ah. Sabi niya, kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan. Ano yung kanyang tipan? Dadalhin niya sila doon sa Kanaan. Nakita po ninyo? Ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin na higit sa lahat ng bayan sapagkat ang buong lupa ay akin. Verse 6. Ano sabi ng mga Israelita? At kayo magiging isang kaharian ng mga saserdote sa akin at isang banal na bansa. Ito ang mga salita na inyong sasalitain sa mga anak ni Israel. 7. At dumating si Moses at tinawag ang mga matanda sa bayan at ipinahayag sa harap nila ang lahat ng salitang ito na iniutos ng Panginoon sa kanya. 8. At ang buong bayan ay sumagot na magkaisa na nagsabi, yaong lahat na sinalita ng Panginoon ay aming gagawin at ipinagbigay alam ni Moses ang mga salita ng bayan sa Panginoon. Ito yung initial, Brother Johnson eh. May kasunduan. Pero yung naging finalization nito doon sa 24:1 nung mayroon ng dugo, Brother Johnson. Yan. Ito dapat nating maintindihan. Ngayon, nung sinira nila itong tipanan na ito, may bagong tipan ulit. Pero nagbago ba yung, ano bang nagbago? Hindi nagbago ang pangako ng Diyos. Yun pa rin ang pangako ng Diyos. Ang nabago lang ay yun doon sa dugo. Kaya nga, yung dugo ni Kristo ay nakabatay sa mas mabuting pangako. Sabi doon, Brother Johnson. Yan ang dapat nating maintindihan. Yung kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo ay yan po yung pinaka-culmination ng pangako ng Diyos kay Abraham. Yan ang dapat nating maintindihan, Yan. Brother. Okay. Tulungan natin si Brother BJ Ibanez. Baka naman may pag-asa pa ito. Sabi niya, mga kapatid, direktang sagot. Ano po ba talaga ang tipan ng Ama sa tao? Kung hindi yan ang kautusan, ano pala? So, ayan na nga. Yung pong ipapakita ulit natin sa iyo, mabilisan na lang po ito,
na iba nga po talaga yung tipan sa kautusan, kasasabi ng ni Brother Gomer. Kasi tingnan nyo po, halimbawa uli, kung naniniwala ka, sabagay, binanggit ko na ito kanina, halimbawa itong nasa City 22 ng Hebreo. Sabi dyan, kung papayag ka na yung tipan kautusan ng Ama, gayon na naman si Jesus ay naging tagapamanagot sa lalong mabuting tipan. Anong tipan naman ito? Kung kautusan yan. So may kautusan ng Ama, may kautusan si Jesus. At doon sa 8.13 ng Hebreo, meron diyang tipan na niluma. Kung sabi mo, kautusan ng Ama yan, di niluma na yung kautusan ng Ama. Paano ngayon yan? Kung yung tipan ay yung pala. So i-reconcile mo sa sarili mo, isipin mo din, para at least maisip mo na, parang mali yata kami, dapat ganon. Kasi kung sige ka lang, bakit i-ignorein mo, hindi mo mararating yung liwanag. Sabi nyo, mga bro, asan po yung malinaw na talata na inalis na ang ceremonial law? Ito, Colosas 2.14, ito muna, 14 muna. Sabi dyan sa Colosas 2.14, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin, na hindi naayon sa atin, ay dito'y kanyang inalis na ipinako sa cross. Sabi mo, saan dyan na inalis? Inalis na ipinako sa cross. Anong kautusan to? Alam nga naman 10 utos yan, alam nga naman ibang utos yan. Wala kang ibang pwedeng kautusan na tatakbuhan na inalis, kundi yung tinatawag nating ceremonial law. Kasi yung pagkakasulat diyan na nasusulat sa palatuntunan, kyriograpon, yan yung mga record ng kasalanan, yung paghahandog ng mga hayop. Inalis. Sabi, naghahanap ko ng talatang inalis. Ceremonial law yan, Brother BJ Ibanez. Kaya nga, sabi po doon sa Catechize, sabi sa verse 16, sino man ngayon huwag humator sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan. Ayan seremonyal talaga yan. O bagong buwan o araw ng Sabat. Ito yung mga seremonya na ginagawa. Yung binasa ko kanina si Ezekiel, may handog na pagkain, may handig na inumin. Kailan na inihahandog? Sa panahon ng kapistahan. Ano yun? Kailan yun? Kasabay yun yung bagong buwan. Kaya tinatawag din yun na mga Sabat. Ang problema sa inyo na operyan, ginagawa pa rin nyo yan. Ano sabi sa 17? Na isang anino ng mga bagay na magsisidating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Tapos na yan, Brother BG. Maliwanag, Brother Johnson, na talagang tapos na yan. Kasi nga, yung mga seremonyal na yan, ang sabi dyan, anino. Ngunit ang katawan kay Kristo. Yun. So ano ngayon itong may anino? O pag binasa, balikan natin yung Hebreo 10.1. Tingnan mo yung Hebreo 10.1. Wala namang iba dyan eh. Ano yung kautusan na may anino? Ayan sapagkat ang kautusan na may isang anino na mga mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan pa man ay di maaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamagitan ng mga hain. Ayan So, maliwanag dyan, Brother BJ, na yung mga paghahandog ng mga hayop, anino po yun? Sabi naman Si Kristo ang katuparan ng ang ating Panginoong Jesucristo. Yeah. Kaya nga doon sa 9, ang sabi niya, inalis niya ang una. Ang sabi doon sa 9, tingnan natin. Ang liwanag niyan kasaka na sinabi, sabi, narito ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban, inaalis. Yan ang liwanag, Brother Johnson Inaalis niya ang una. Ano yung una na inaalis? Yung mga paghahandog ng mga hayop. Sabi naman na ito ni Nats Benedicto, ang inalis dyan, 10 utos, amikan, nilalabo mo. Di ba pinagalitan ka na ni Eric Pilais na kasama mo? Sinabihan ka na dati na, bakit wala pa rin kayong rebulto? Kung 10 utos yun, dapat may rebulto na kayo. Tama nga. Kaya nga nanahimik na si Brother Eric Pilais, naliwanagan na, si Nas Benedicto na lang yung... Medyo madilim siguro, Brother Johnson, talagang pag-iisip niya hanggang ngayon. Kaya hindi siya maliwanagan. Hindi bastang dilim, talagang matinding kung inalis niya 10 utos, wala man kayong rebulto hanggang ngayon. Kaya nga, hindi. Nakahalata na si Brother Eric Pilais, siya na lang hindi. Ngayon, sabi niya ba dito? Nyo, hindi yung 10 utos ang inalis. Dapat sabihin nyo, yung Sabat lang ang inalis, yung 10 na tira. Kaya nga. Bakit si Soriano nagalit na? Maging katwiran nyo, inalis yung Sabat, yung 10 ang natira. Dapat ganon. Huwag nyo sabihin, inalis yung 10, pero sinusunod nyo naman yung 10. Sino ngayon ang reliyon, Brother Johnson, na aamin na nilalabag nila lahat yung 10? Kaya nga. Wala naman. Pag pinagtatanong mo isa-isa ay hindi. Sinusunod naman nila yung 9. Ang ayaw lang naman talaga nila, yung ika-4
Oh, ay bakit sabihin yung inalis yung 10? Dapat, ang sasabihin nila, Brother Johnson, inalis yung isa lang. Yun. Para maging at least kahit papaano, consistent doon sa kanilang ginagawa, Brother Johnson. Salita kayo na salita na inalis na yung 10. Sinusunod niyo yung 9. Kaya nga, ayaw ko, ang gulo-gulo naman itong... Di ba ang gulo nun, mga kapatid? Ngayon, kung sinasabi niyong inalis na yung 10, patunayan niyo ngayon na hindi niyo na sinusunod kahit isa doon. Tama. Nagagalit naman si Soriano nung merong nag-ano na 10 utos daw, hindi nasusunod. Ito, maringin natin. Yan na nga ang nakakalit. Pati sila nalilito kaya nga hindi talaga magliliwanag ang kaisipan Isipin mong, ang sabi ng Panginoon sa Bagong Tipan, isusulat ko sa kanilang puso. Abay, ang pagkakabasa naman nila dito, aalisin ko na. Ay, ambot. Ano ba, saan ba sinabi ni Kristo na aalisin ko na? O ng Diyos na aalisin ko na yung aking utos? Wala naman. Kaya nga, dito, makikita natin, ano yung inaalis? Di ba, Brother Johnson? Tama. Ang inalis, yung paghahandog. Hindi yung 10 utos. Kasi ganito po yan, mga kapatid. Yung kasi paghahandog, tingnan nyo bakit ba naghahandog ng mga hayop yung mga tao noong una? Kapag nalalabag nila yung 10 utos. Yun ang dapat ninyong maintindihan. Ngayon, pag inalis mo yung 10 utos, ba't kailangan pang maghandog? Wala na palang utos. So, hindi mo pwedeng alisin yung 10 utos kasi yun nga ang dahilan kung bakit naghahandog ng hayop. Okay? Ngayon, yung paghahandog ng hayop na yun ang pinalitan ni Kristo ng kanyang paghahandog ng kanyang sarili. Ay bakit pa ihahandog ni Kristo yung kanyang sarili? Kung yung 10 utos naman pala na dahilan ng paghahandog, ay wala na. Di ba ang gulo? Ano ang dahilan? Bakit naghahandog? Kasi nalabag yung kautusan. Ngayon, yung paghahandog na yun, pinalitan ni Kristo ng kanyang sariling paghahandog. Ay bakit papapalitan ni Kristo ng kanyang sariling paghahandog? Yung paghahandog ng hayop. Kung yung dahilan ng paghahandog mismo ay inalis na, Brother Johnson. Ito, paparinig ko yung ni Soriano sa 10 utos. Ito, para tumimik to si Nas Benedicto. Sige. Nasa YouTube lang, yun po lang Huwag kang papatay. Hindi ba pagsaway yun, ano? Meron kasi mga kita tao ko nga. pumapatay. Ang saway niya, Ay inalis huwag na kang yan inalis na pala to Nas Benedicto. Bakit tinuturo to ng puno mo? Ito. Huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa, huwag mong iimbuti ng nasa bahay ng iyong kapwa, ang asawa ng iyong kapwa, ang kanyang pag-aari, huwag mong iimbutin, huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Alam ni Atty. Batas yan. Yan mga huwag, mga pagbabawal ng Diyos yan. Tama? Pala Ikaw, Nas Benedicto, pagagalitan ka kung may multo ang Soriano, pagalitan ka. Ikaw, huwag ka kasing masyadong, kung makakomment ka, wala na yan, amigang pinalitan na yan. Bakit ano pinagsasabi nitong puno mo? hindi naman. Baka may bago ng samahan yan si Nats Benedicto. Kaya, iwan ko naman to si Benedicto na. By sa'yo, nagtuturo sa'yo kung saan ka dadaan. Paano ba ang tao nagkakaroon ng Espiritu Santo? Paano ba ang tao nagkakaroon ng Espiritu Santo? So, yun nga, yung pagkakaroon ng Espiritu Santo ay yung yung susunod sa 10 utos. Ito yung karugtong. ito. Saway daw yung 10 utos Dirito sa inyo at ipakikilala ko sa inyo ang aking ibubuhos. Ito na. Ang sabi sa Tagalog? Magsibalik kayo sa aking saway. Narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo at ipakikilala ko sa inyo ang aking mga salita. Ayun, para magkaroon tayo ng Espiritu Santo na mag-guide sa atin para wag tayong maligaw, kailangan sumunod tayo sa Diyos. Sabi ng Diyos, bumalik kayo sa aking mga saway. Marami ngayon tao, kapatid, kasi ayaw ng pasaway. Ang Diyos kasi sumasaway siya lagi So ito, ito yung saway niya. Yung saway, binasa niya yung 10 utos. Ayun na nga. Papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang Yan, sa yung iyong Espiritu. kapwa, huwag mong iimbuti ng nasa bahay ng iyong kapwa, ang asawa ng iyong kapwa, ang kanyang pag-aari, huwag mong iimbutin, huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Alam ni Atty. Batas yan. Yan mga huwag, mga pagbabawal ng Diyos yan. Ngayon, papalag ka pa, Das Benedicto. Hindi mo naman pala sinusunod itong puno mo. Aba, Ayan na nga Ay, Ayan na nga umayos sinasabi ko, Brother Johnson. Kaya mali yung sabihin yung inalis yung 10 utos.
Dapat Mali. sabihin nyo, inalis yung isa, itinara yung siyam. Sabi naman ni BJ Ibanez, atras abante. Paano naging atras at abante? Ito kasi meron kasi siyang nalilito kasi siya rito. Ito ito yung hindi niya naiintindihan. Sabi nga po ng Kristo, hindi siya naparito para sirain ang kautusan. Paano magbawas ng kautusan? Ang kalaban nyo dyan ang Kristo ayon sa Kanya. Ay, hindi nyo, Brother Johnson ang tinutukoy niya. hindi mo lang naintindihan, Brother BJ Ibanez. Pagtupad ba ni Kristo doon sa mga paghandog ng hayop? Pagsira ba yon? Sabi niya, para to pa rin tinupad nga niya. So, yung pong kamatayan niya sa cross, hindi yon pagsira, pagtupad yon. Kaya nga sabi niya sa Colosas, balikan natin yung Colosas, hindi yun na yung naaayon sa atin. Colosas 2:14, na pinawi yung usapang nasusulat sa palatuntunan laban sa atin na hindi naayon sa atin. At ito yung kanyang inalis na ipinako sa cross. Sige na, Brother Ibanez, anong tinuro sa'yo ng Uperian? Anong utos tong inalis, ipinako sa cross? Aber nga, kung hindi yan yung seremonyal, kung naituro sa'yo yan, hindi mo naman pinapaliwanag yan siguro, ang sinasabi na naman sa'yo, huwag ka maniwala kay Pablo. Kasi mabubuking yung preacher mong nagtatago sa Beringan. At isa pa, Brother Johnson, Sige. paano lang isasagawa yung mga paghahandong ngayon? Wala naman silang siserdote. Yung nagtatago nila, ewan ko, paano yun? Nagtatago yun sa Beringan yung kanyang puno, hindi nagpapakita. May binigyan ba ang Diyos ng karapatan na magsagawa ng mga paghahandog na yan maliban sa mga libita? May video sila, Brother Gomer, ng paghahandog. Bumibili lang sila ng karne, kalahating kilo, 1 kilo. Ayaw. Yan ba yung hindi nagbabawas sa kautusan, Brother Johnson? Bawas, ilang kilo lang hinandog ay. Hindi naman isang buong hayop. Titipid. Ganon, may mga video sila Oo nga, yun. Tapos meron ka rin dapat sanctuary. Inadobo na lang sana yun, may ulam pa. Naku, Brother BJ, ayusin mo na lang siguro yung... Ito, Bumalik ka lang sa Adventist para... Kaya nga, sabi niya nalilito siya. Hanggang may langit at lupa ay may kautusan pa rin. Po ayon sa banal na aklat ni isang kudlit, ni isang tuldok sa kautusan. Hindi mawawala hanggang sa langit at lupa. Nawala na po ba ang langit at lupa para mabawasan ng kautusan? Ito na nga bakit nyo kilo-kilo na lang yung hinihandog nyo? Binawasan nyo rin. Ganito yan, Brother BJ Ibanez. Yung hindi tayo nagbabawas. Si Kristo, tinupad niya yung paghahandog ng hayop. Kaya kasi pag hindi mo pinaniwalaan yon, edi walang kwenta yung mga binasa natin na siya yung magiging tagapanagot ng pangalawang tipan. Inalis niya yung una at may pangalawa. Ngayon, sa iyo naman walang nawala. May inalis na nga nanap mo yan, inalis na ipinakaw sa cross. Ngayon, sasabi mo, atras abante, ano yun, sasabihin namin walang inalis kahit may nabasang may inalis? Mas mahirap naman yon. Brother Gomer. Ayan na nga, Brother Johnson. Kasi nga, yang pag-aalis ng ng mga handog na susunugin na yan, sa lumang tipan pa lang, Brother Johnson, nakahula na yan Kaya nga yan ang tutuparan ni Kristo. Tingnan natin dito sa Awit 40. Sa Awit, Kapitulo 40, ang talata ay 6. Tingnan mo. Ano sabi dyan sa talata na yan? Hain at handog ay hindi mo kinaluguran. Diyan pa lang, ang aking pakinig ay iyong binuksan. Handog na susunugin at handog tungkol sa kasalanan ay hindi mo iningi. Ang liwanag po nito, ito'y hula na talagang yung mga paghahandog na yan, Brother Johnson, ay tutuparin talaga ni Kristo. Bakit? Tingnan mo sa verse 7. Tuloy natin. Sabi diyan, nang magkagayoy sinabi ko, narito ako sa balumbon ng aklat na nakasulat tungkol sa akin. Ito mismo yung kinote nung nagsulat sa Hebreo, sa Gis. Tingnan mo yung sa Gis. Balikan natin yung Hebreo Gis at ito mismo yon, yung katuparan. Hebreo Gis, ang talata ay 6. Sabi niyo, sa mga handog na susunugin at sa mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. 7. Nang magkagayo sinabi ko, narito ako'y pumarito sa balumbon ng aklat na nasusulat tungkol sa akin upang gawin, Diyos, ang iyong kalooban. Hindi ba yan ang katuparan nun? Ang liwaliwanag ay bakit patitigasin natin yung ating puso dyan sa bagay na yan, Brother Johnson? Hindi naman lumabag si Kristo doon sa sinasabi ng Biblia. Actually, ang pagdating niya nga ay yung para matupad. Kaya nga,
Isa ito sa tinupad niya na talagang maaalis, Brother Johnson. Tama. Inalis niya nga yung una upang may tatag yung pangalawa. Ayaw naman alisin eh. Kasi Ayaw, kailangan niya ngang tuparin yung hula doon sa awit na yung mga paghahandog na yan, aalisin niya talaga. ibalagay nga natin uli yung talata na inalis niya yung una. Doon sa 9. Tingnan mo na sa 9. Tuloy natin. Yan, ituloy na natin yan. 8 na lang. Diretso na natin yan. 8. Sa itaas ay sinasabi, mga hain at mga handog na susunuging buhok at mga hain patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig. Hindi nga yun ang gusto talaga ng Panginoon. Kaya nga yun, ang sabi doon sa Hebreo 9:11, palatuntunan lamang iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago. Kasi hindi naman talaga yun ang ibig ng Diyos. At di mo kinalulugdan mga bagay na inihahandog ayon sa kautusan. Verse 9. Saka sinabi niya, narito ako'y pumarito. Ayan. Kaya nga pumarito ang ating Panginoong Jesucristo para yung mga bagay na hindi kinalulugdan o hindi naman talaga ibig ng Panginoon, palitan. Sabi niya, narito ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. Inalis niya ang una. Ay, ang liwanag naman ito. Bakit? Ayaw Ay, niya. dapat... Ayaw mang alisin ni Operian. Inalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Hindi naman Ay, yan malabo, ngayon, ito, Brother Johnson. Ito problema ni BJ Ibanez. Urong sulong kayo. Ano gagawin mo dyan? May inalis nga. Bakit tayo magiging urong sulong? Tinupad nga ni Kristo yan, Brother Johnson Oo, yan nga. Yan, Brother BJ Ibanez. Ang ibig sabihin yan, tinupad. Yun. Tinupad ni Kristo. Nung tuparin ni Ang Kristo hula yon. na, Brother Johnson. Tinupad Kasi, na ni... kung sinira niya sana yan, hindi niya sana tinupad. Tama. Kaya nga hindi sinira eh. Wala siyang sinisira. Tinupad niya yung mga seremonyalo yan. Hanggang sa Correct. maganap, sabi mo naman, hanggang may langit may lupa. Tama. May langit at lupa. Pero yung bahagi ng tinatawag na seremonyalo, tinupad niya na yon. Oh, kasi kung sasabihin mo, basta walang mababawas, paano to? Mula na nga. Mabawasin yan. Kaso, tinupad na nga ni Kristo. Oo nga, saka inalis na nga yung una. Inalis na nga yung una. Kaya nga, hindi ka na dapat maghandog ngayon, Brother Tama. Billy. Lalo na kung ginagawa nyo ay per kilo. Ay, lalo lalo na sa Biblia na maghandog ka ng per kilo. Walang ganun. Nakikiluhin mo lang at Natawa lang. Sorry, mga kapatid, baka magalit na naman kayo. Natatawa lang ako maghandog ka ng per kilo. Saan naman sa Biblia yun? Napanood ko yung Brad Gomer eh. Pinagmalaki niya. Brother Joseph, baka mamaya sabihin na naman, di ba? Kaya nga, hindi po pwede yun, mga kapatid. Ibig sabihin, kung maghahandog ka kasi, susundin mo talaga yung buong proseso ng paghahandog. May sanctuary. Tama. Oh. Wala. Sa ano lang sila eh. Nagpista. May sacerdote. Nagpipista-pista lang sila eh. May video. Di ba nga? Kasi nga, tinalakay na namin yan kaya nga napilaya na yung operya na yan. Kasi nung sinuyod namin lahat ng mga video nila, pati yung paghahandog-handog na yan, ay nalaman na namin yung problema dyan, Brother BJ Ibanez, ba't ka kasi pumunta pa dyan? Ay, naku naman, sayang yung buhay mo dyan. So, delikado yan. oo. O nga, ngayon, ikaw, Brother Nats Benedicto naman, tigilan mo na yung kakaano mo ng 10 utos, kalaban mo numero 1, si Soriano. Natauhan yan na ang yung kasama niya eh. yan ang totoong atras abante, si Soriano. Urong sulong. Pagka Katoliko, bala, meron. Saway nga yan, saway. Yung may espiritu daw, inya. Yung banat niya, yung may espiritu, yun yung nagtuturo ng saway. At ano yung saway? 10 utos. 10 utos ang binasa, Brother Johnson. Naman. Walang kamalay-malay si Nats Benedicto na nilalabag niya pala yung puno niya. Yan ang problema pagka ang turo ay sampay bakod. Ano yung sampay bakod? Kung saan yung init, doon mo ilalagay sinampay. Paglipat ng init, ilipat mo rin. Yan yung aral ng dating daan. Sampay bakod kasi pagka Katoliko may 10 utos. Pagka Adventist, wala nang 10 utos. Yun na nga. Yun yung malupit na aral, Brother Joseph. Talagang hindi mo malaman kung saan kapatid. Meron pala siyang nasabi rito sa BJ Ibanez. Sabi niya, sabihin nyo, ano ngayon ang tipan ng Ama sa mga tao? Ba't hindi nyo po masabi? Ay, kadami! Ito pakita ko sa inyo ha. Nagbanggit na kami kanina. Mamimili ka lang kung anong gusto mong tipan. Una, ewan ko kung gusto mong sundin itong tipan na ito, ha? Ito, tipan. Unang binanggit yung salitang tipan sa Genesis. Di ba ayaw mong magbawas? Ayaw magbawas niya, Brother Gomer eh. Ito.
Oh. Genesis 6:18. Hmm. Sundin mo ngayon yung tipan ng Ama. Datapat pagtitibayin ko ang aking tipan sa iyo. Di ba sabi mo, kautusan yan, yung tipan? At ikaw ay lululan sa sasakyan. Ikaw at ang iyong mga anak na lalaki at ang iyong anak na asawa at ang iyong mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo. O edi saan ka ngayon sasakay dyan, Brother BJ Ibanez? Tipan yan ng Ama, ha? Gusto mong sagutin eh. Ba't di masabi? Ang dami po namin pwedeng sabihin dyan. O, Kapitulo 9, talatang 9. Kaya, di ba ayaw mong magbawas? Ay, gumawa ka ng daong. Doon ka sumakay. Huwag ka naman kinig dyan sa upiryan. Gawa ka na ng daong. Palitangin mo doon sa dagat, pwede ka pang mamingwit. Ito, at ako, narito, aking pinagtitibay ang aking tipan sa inyo at sa inyong binhi na susunod sa iyo. Brother BJ Ibanez, systematic yung pag-aaral ng Biblia. Hindi lahat yan uubusin mo na lahat ng nakasulat dyan, huwag kang babawas. Hindi ganon. O, paano ngayon yan? O, ito pa, marami pa eh. Di magbabatay ka din sa magbabatay din ka sa talatang, yan, verse 13. At aking bahaghari ay inilalagay ko sa alapaap at siyang magiging tanda ng tipan ko at ng mga lupa. O ngayon, makakita ka ng rainbow. So, paano mo ngayon i-apply sa buhay mo yan? Kasi ayaw mo magbawas eh. Wala talaga eh. So, ini-interpret yan base sa konteksto, Brother BJ Ibanez. Ito ngayon, Genesis 17:2. Tipan ng Ama ka mo, kadami nito. Aba, ay merong 301 na tipan na binabanggit dito sa buong Biblia. 300 plus na tipan ng Ama. At ako'y makipagtipan sa iyo at ikaw ay aking pararamihing mainam. O, bay dapat, huwag kang titigil ka, papanganak. So, Brother BJ, binibigyan ka lang namin ng sample kasi parang akala mo hindi namin masagot. Anong tipan ng Ama? Ang dami. Hindi lahat ng sinabi doon ng Ama, susundin mo lahat yun. Kasi meron siyang tao na sa kanya tinoko yon. Halimbawa kay Noe. Ang tipan niya, ayun nga, yung sumakay sa daong para hindi mamatay. Nagpalitaw ng bahaghari. Ayun, tanda ng tipan yon na hindi niya nagugunawin yung lupa sa magitan ng tubig. Tipan yon. Ang dami. Paano ngayon yung i-anuhin mo yan kung babasahin namin isa-isa ito sa inyo? Brother Gomer. O, tama. Talagang tipan naman yan, Brother Johnson. O, ngayon, kung talagang gusto mo ng specific kung anong tipan ang pinag-uusapan natin, ayan nga, yung tipan kay Abraham, Brother Johnson, wala nang iba. Tama, kasi doon naman nagsimula yun eh. Pararamihin. Oh. Pero, wag siyang magparami. Si Abraham yun, na sa kanya pinangako ng Diyos na sa kanya manggagaling yung lahi. Hindi na kay Brother BJ. Tama. O, sige, babasahin natin ha, para makita mo ha. O, dito sa Lucas, tingnan mo sa Lucas. O, sa Lucas, para makita natin, sa Lucas 1, sabi niya sa Lucas, umpisan natin sa 70. O, pansinin mo yan ha. Tingnan mo. Gaya lang sinabi niya sa magitan ng kanyang mga banal na propeta na nagsilitaw buhat pa ng unang panahon. 71. Kaligtasang mula sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng nangapupuot sa atin. 72. Upang magkaawang gawa sa ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. O nakita mo, yung pagdating pala ng Panginoon ay para alalahanin ang kanyang banal na tipan. Ano yon? Verse 73. Tingnan mo. Upang magkaawang gawa sa ating mga... Sa 73. Tuloy. Ang sumpa na isinumpa niya kay Abraham. Ayan, maliwanag ko. Yan nga yung ipinapangaral ngayon ng kahit ng mga apostol eh. Yan na nga yung binasa ko kanina. Balikan natin yung gawa 3.25. Ang katuparan pala niyan, yung pagdating ng ating Panginoon. 3.25. Tingnan mo. O, kaya ito, itaas natin sa 23. Sabi niya sa 23, at mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makikinig sa propetang iyon ay pupuksa ang lubos mula sa gitna ng bayan. Ang tinutukoy dyan ay ang ating Panginoong Jesucristo. 24, oo at lahat ng mga propetang mula kay Samuel at mga nagsisunod sa dami ng mga nagsipagsalita. Sila naman ay nagsipagsaysay rin tungkol sa araw na ito. Verse 25, kayo ang mga anak ng mga propeta at ng tipang ginawa ng Diyos sa inyong mga magulang na sinasabi kay Abraham at sa iyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng mga angkan sa lupa. So yan po yung napaka-specific niyan, Brother Johnson eh. Paano mo ngayon sasabihin na yung tipan na yun ay 10 utos? Kaya nga malabo yung aral na ganun. Brother Tama. Johnson. Ayan, mag-alas 11 na.
Sabi ni Brother Oo nga BJ, sabi ni Brother BJ Ibanez, bintang daw yung per kilo. Hindi po. May mga nag-testimony dito na mga galing sa inyo na naging Seventh Adventist. Sila nagpatotoo na ang paghahandog ay hindi naman buong-buong hayop. So, pinagsishare-share at yung iba bumibili na lang ng karne. Yun na nga. Brother BJ, o kasabihin mo, itinatanggi mo. Paano kayo nag-aandog? Sinong sacerdote nyo? Yung nagtatago. Yung Saan yung nagtatago sanctuary hindi nyo? nagpapahita. Saan naman sa Biblia na pwede kang maghandog hindi sa sanctuary at hindi mo iwiwisit yung dugo doon sa kortina? Lalong malabo yan, kapatid. Kaya nga, wag mo nang, wag mo nang pagmatigasin yung puso mo dyan. Ang liwanag naman sa Biblia, kung batas ng paghahandog ang pag-uusapan, siguradong mali yung inyong ginagawa na yan, Brother Johnson. Tama. So, ayan mga kapatid. Marami pong mga nagtestimo dito na noon na mga operyan na nagbalik loob. At sila po yung nagsasabi na hindi sila, kumbaga nagduda na sila na hindi naman tama yung pagsunod nila doon sa mga kapistahan noon. Hindi talaga, Brother Johnson. Kaya nga ang mga Israelita, yung mga Hudyo ngayon hanggang ngayon hindi sila makapaghandog kasi walang templo. Tama. O bakit? Kasi alam nila yung batas ng paghahandog, kung ano yung dapat mong gagawin. Hindi ka pwedeng maghandog ng walang templo. Kailangan nilang itayo yung templo bago sila pwedeng makapaghandog. At kailangan, ang mga saserdote mo ay mga Levita, Brother Johnson. Doon sa panahon ni Isra, merong nailagay, Brother Johnson, na hindi naman pala lahi ng Levita nailagay na saserdote. Ay nung i-trace yung kanyang lahi, hindi pala galing sa Levita, di tinanggal na saserdote. O paano nyo matitrace ngayon na kung mayroon man kayong saserdote, na-trace nyo ba na galing sa lahi ng mga Levita? Nako, malaking problema talaga yan, Brother Johnson. Ito, meron akong nakita dito. Sige, tapusin lang. Ipakita ko lang po ito mga kapatid. Ito, celebrating Feast of Trumpet. Operian Testimonies. May mga testimony. Tingnan nyo po yung dito. Yan Yan kita nyo. Ito. Yan. Naghahandog-handog sila dyan. Mga kawali lang yung pinaglagyan ng lang. Nakalagay lang sa kawali. Kalderita yata ito. Paano yan, Brother BJ? Baka hindi pa siya nakaka-attend. Na hindi kayo nagbabawas. Baka hindi pa siya nakaka-attend ng mga ganito siguro. Baka nanonood pa lang ito. Kaya hindi niya pa alam na maraming mga hukus-pukus dyan. Yung operian kasi mga kapatid, hindi naman religion yan noon. Yan ay nagsasabi na nasa kanila ang kayamanan ni Solomon. Nasa ng mga Marcos, nandaw sa kanila daw. At sila daw yung maghahati-hati niyang kayamanan na yan. Ng mga Marcos. At sa bandang huli, ay naging relihiyon na Nagbautismo na. Paano ko nalaman? Nung sisimula pa lang yan, na-i-invite ako dyan At basta may kayaman na daw, malaking pera daw yan, meron. Yung iban, kaya nga offer yan, offer. Dalawang klase yan. Offer, may offer dyan. May offer, at saka, pera yan. Pera yan. Pera-pera po yan. Brother BJ. Alam mo na unang inaano dyan at may aral dyan. Sa biringan, sa ganito, may pera na paghati-hatian at kayo lang nakakaalam kung nasaan yung pera na yan. Pero wala yan. So yan po mga kapatid, maraming salamat po sa inyo